Para lang makasabay sa uso, ilang kabataan po bumibili online ng braces na pwedeng sila na mismo magkabit. May babala po ukol dito ang mga dentista. At saksi si Cesar Apolinario, exclusive. Maayos at hindi sungki ang ngipin ng 17 taong gulang na si Johnny. Di niya tunay na pangalan. Pero kahit di niya kailangan magpakabit ng braces, naglagay siya. For fashion lang po. Para lang maganda tignan, ganun. Para masabi, ay naka-brace, ganyan. Pero ang mas nakakagulat, hindi eksperto sa ngipin kaya ng orthodontist ang nagkabit nito, kundi siya mismo. At nabili niya lang online sa halagang 1,400 pesos. Mas mura kumpara sa totoong braces na 30 hanggang 40,000 pesos kung sa espesyalista magpapakabit. Alam naman daw ni Johnny ang kaakibat nitong peligro. Pagka-deform po ng ngipin, tsaka yung pagkasira. Nabulok po yung ngipin niya, nabutas po yung gitna. Ang PNP Anti-Cybercrime Group naniniwalang peke o scam ang mga ganitong klase ng racket. Lalo't walang website at pagkakakilanlan ang seller ng DIY braces. Kahit ang address ng seller sa pinapadalang package, hindi pangalan ng tao. Mababa yung quality, mura. So nandoon lahat ng, kumbaga makikita mo na nandoon lahat ng aspeto para maging scam siya, manloko lang ng tao. Sang-ayon dito ang dentistang nakausap ko. Delikado pa raw at pwedeng malagay sa alanganin ng buhay ng mga mahilig sa DIY braces. The worst could have been an infection that can lead to fatal heart failure. DIY should not be patronized. The Philippine Dental Association is very, very particular about it because ito po ay dapat na nasa kamay ng isang dentista. Ako si Cesar Apolinario, ang inyong saksi.